Magandang araw sa ating lahat, sa Visayas Mindanao, sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa muntin natin channel. Pag-usapan natin ngayon is tungkol dito sa isang reliyon na nagbigay di umano ng statement na lahat na bumoto ng yes sa impeachment ni Bibi Sara is ba-blacklist na nila sa samahan nila. Dito naman is siguro magbigay natin ng opinion. Ganitong sitwasyon naman talaga is karapatan ng lahat yun. Unang-una kasi dito yung samahan na to kasi ang gusto kasi nito walang ma-impeach kahit sino. Importante magtulungan sana para sa kabubuti ng bansa. Pero sa nakikita natin ngayon kasi is puro lang impeachment na nangyayari. Wala man tayong makita sa ating mga babatas. Resolbahin mo lang sana kung anong magandang mga pamaraan tungkol sa kahirapan ngayon. Una, sa langis natin, tuloy-tuloy ang pagtaas. Taas sa mga bilihin, tapos yung isa-side tax, hindi man lang pinasa nila. Tapos, isa pang problema dito, imbis para sana ikabubuti sa ating mga kababayan. Ang inuna ito sa mga impeachment. Talagang, binanatan si Bibi Sara. Sa atin naman dito, kung nagkasala ang tao, pwede naman siguro na i-impeach din. Pero unahin sana yung ikabubuti ng ating mga kababayan. Nangyayari kasi dito, tinutukan ng ating mga mababatas, yung puro impeachment na lang, gumasto sila ng milyon-milyon para lang sa impeachment. Tapos, kung gusto naman talaga nila yan, di proseso nilang maayos. Ang nangyari kasi dito, napabayaan yung mga trabaho. Bawat mababatas, magkano ang budget yan, buwan-buwan, magkano sinasahod yan, taon-taon, magkano ang budget yan. Tapos, ganito na makita sa ating mga mababatas. Ganun pa man siguro. Hindi lang siguro hindi lang ito yung relihiyon na to ang mag-blacklist ito. Siguro pati na rin yung mga taga-suporta ni Bibi Sara. Na rin siguro, tanda na rin itong mga pangalan sa Senado man, sa Kongreso, kasi umuwi na naman ng balita sa Senado na pag-iakyat na itong impeachment, asikasuhin ka agad. Samantala, ang daming nakawan sa ating bansa, wala man ng ginagawang aksyon. Nanahimik lang. Tataka naman din tayo dito kasi nga ganito na yung mga namuno sa Senado at sa Kongreso. Parang okay na din lahat. Dapat nagpapalit na sila ng liderato. Sa tingin naman na hindi naman talaga maasahan ng sambayan ng Pilipino kasi sa nangyayari ngayon dito, kawawa dito yung mga maliliit. Taas ng bilihin, napakababa na ng piso natin, taas na ng dolyar. So naman na tayong makita man lang, kung mga dapat gawin. Makita mo palagi dito, puro na lang interview sa mga media tungkol sa impeachment. Wala magandang marinig kung mga magandang gawin. Samantalang dito, yung mga nag-iimbestiga pati, sabi ko sa mga insertion, natalakay na rin sa Korte Suprema, talagang illegal. Pero hindi man lang nila mababanggit yung mga ganung bagay. Yung mga 18 marines, tahimik sila. Kasi Bibi Sara, dinidiin nila sa 125 million. Samantalang sila, sangkatutak yung mga insertion. Sa atin na naman dito, bilang simpleng mamayan, magsasalita tayo kasi hindi naman nga pera ng taong bayan yan. So, wala tayong magagawa dito kasi nga, walang-una si Bibi Sara. Iniwanan na karamihan ng mga politiko ng mga kaalyado nila. So, sana naman dito, pipiliin na rin niya yung mga tao dito kung halimbawa magtagumpay siya o kaya pamilya niya sa 2028. I-blacklist na dito ng mga politiko to kasi sigurado pagdating ng malapit ng 2028, magbaliktaran ng mga yan. May mga balimbing yan. Katapos ng election, bumabalik na naman sa kabila. So, ito, mag-iingat rin sila kasi para naman hindi mapapahamak yung mga supporter nila. Makikipag-aliado sila. Kasi nga, ito ganyan. Tapos pagdating naman na katapos election, bumabaliktad naman. So, may-ingat rin siguro ng lahat. Kung sa tingin naman natin na wala mang nagawa ang isang politiko, huwag na natin iboto. Karapatan naman din natin yan kasi kagaya yun. 32 million ang bumoto ni Bibi Sara nung nakalipas na eleksyon. Tapos aalisin na ng Kongreso na 100 boto lang sila naging congressman na. Tapos ipalit nila doon 32 million. So natanggalan tayo lahat ng karapatan. So, siguro, itong panawagan ito sa isang samahan, siguro na rin natin. Makiisa na rin tayo dito. Natin, wala naman tayong Pilipino kung sino mamuno. Basta, pag nagawag lingkod lang sana ng tapat, tapos unahin sana yung kapakanan ng bayan. Sa atin naman, opinion ng bilang simple mga man. Maraming salamat, magbay po tayo lahat. God bless.